Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon upang ating papurihan ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng ating mga panalangin, ng ating mga minimiti sa buhay. Ngayon po'y ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mong aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami hindi mo kinakatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makakaalala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan.
yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-uusig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying walang habag. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaong namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko'y sa iyo'y lubos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay na ito ang propetang hinihintay namin. Ito nga ang Mesiyas," sabi pa ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinasabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas pumuli sa kanya." Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nanilang din?" tanong ng mga Pariseyo. "Meron bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang isa po sa mga namumukod diwa sa ating mga pagbasa ngayon ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkakilala sa Kanya ng mga tao at ano yung ating magiging tugon
sa pagkakilala natin sa Kanya. Sabi po ng ilan ay siya po isang propeta sapagkat napakinggan nila ang mga salitang hindi nila napapakinggan sa ibang mga punong saserdote at mga pariseyo. Kaya nga sabi ng ating ebanghelyo ay wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kaya hindi siya dinakip ng mga bantay templo. Ikalawa, sabi ng ilan ay siyang Mesiyas sa kanyang mga ginawang mabubuting gawa para sa mga tao. At sabi pa po ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan ay nakakahimok siya ng mga tao. Kaya sabi ng ilan, siyang Mesiyas na sinugo ng Diyos. Pero meron hong mga rejections pa rin. Kagaya ng narinig natin, meron bang maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Sapagkat sabi nga daw ho ng mga propeta ay walang propetang magmumula sa Galilea. Kaya sabi ng mga punong saserdote at mga pariseyo, dapat siya'y dinakip, dapat siya ay hinuli. Ito po ay yung kanila ng paghahanda para ang ating Panginoon Jesucristo ay hulihin, para ang ating Panginoon Jesucristo ay kanilang bigyan ng paghuhusga sa kanyang maling mga ginagawa ayon sa kanilang pamantayan. Pero sabi ho ni Nicodemo, ay mali at labag sa ating kautusan na hatulan ang isang tao nang hindi muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginagawa. This is somehow a reminder for us of being a witness and sinisigaw yung ating pagsampalataya sa Diyos. Yung ating pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo na bakit nga naman siya isasakdal, hatulan sa kabila ng kanyang mabubuting gawa, sa kabila ng mga biyayang tinanggap ng mga tao sa kanya. At mga kapatid, ito po yung magandang pagnilayan natin na napapanahon para sa ating mga Kristiyano. Bilang mga saksi, bilang tagapagpahayag ng ating pananampalataya, at dapat nating isinasabuhay at hindi natin ikinukubli dahil sa takot, sa panganib na maaaring mangyari sa atin. Tayo po ay tumanggap ng maraming biyaya, kaya dapat ating ipinapahayag at binibigyan buhay ang ating pananampalataya. Kaya lamang baka tayo katulad ng ilan sa mga katauhan sa ating ebanghelyo na naisantabi natin ang ating pananampalataya para hindi tayo pag-initan, para hindi tayo mapahamak. O kaya tayo tumatahimik para hindi tayo tuyain, para hindi tayo mapahamak. Hindi natin ipinapahayag ang tama, katotohanan sa ating pananampalataya para hindi tayo mapasama sa mata ng maraming tao, sa mata kahit ng ating mga kaibigan, sa gitna ng maling sistema, sa gitna ng maling ginagawa. Itinatatuwa ba natin ang mga gawain ni Kristo para tayo maging safe sa panunuligsa, sa panunuya ng sanlibutan? Mga kapatid, huwag sanang maging ganito ang ating kaisipan. Tayo po ay tumanggap ng sakramento ng kumpil at ang sakramentong ito ay nagsasabi na tayo mga saksi ng ating Panginoon Jesucristo at dapat natin siyang ipahayag. Dapat nating isabuhay ang ating pananampalataya. Kaya nga po nung tayo ay kinumpilan, tayo pinahiran ng langis. We were anointed like Christ at tumanggap tayo ng iba't ibang regalo ng Espiritu Santo para maging tagapagpahayag ng ating pananampalataya
at witnesses nito. Sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng uri ng pagkakataon. Kaya sana po maging mindset natin ay katulad ni Jeremias sa unang pagbasa, na alam niya na mayroong masamang balak sa kanya ang kanyang mga kaaway dahil sa pagsasabi niya ng totoo, dahil sa pagsasabi niya ng kalooban ng Diyos. Para daw siyang isang tupa na dinadala o maaaring dalhin sa patayan at may mga balak sa kanya ang kanyang mga kaaway. Pero ang dalangin niya, ipinaubaya ko po sa inyo ang aking gawain. Kaya sana ho ganito rin ang ating maging espiritu. Gawin natin ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Gawin natin ang mga mabubuting gawa at mga banal na gawain sa gitna ng panunuya at pagtuligsa sa atin sapagkat ito'y gawain ng Panginoong Jesucristo. Gawin natin ang ating pagiging katiwala sa mga tao na kapalibot sa atin at dalhin natin sila sa kaharian ng Diyos. Sabi nga po ng isang manunulat, loyalty to Christ may bring cross in our lives here on earth, but it would earn for us the crown of eternal glory, the seat and the place in the kingdom of the Father. Nawa, sa bawat ating gagawin, sa bawat pagpapahayag ng ating pananampalataya at pagsasabuhay nito, katulad ng salmong tugunan, ito po ang ating dalangin, na sa Panginoon, ang ating Diyos, at ang pag-asa sa Kanya ay lubos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Habang inaalaala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang maihatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ang ating po itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palaganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Sa mga may dalang alay o sobre, maaari na pong humanay sa gitna.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway ay mapahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Melray naming Obispo, ni Emilio naming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na paikinabang na nagpapagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa pagbabasbas at panalangin, inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, kukuha ng pagsusulit at mga mangingimbang bansa. Ganon din po ang mga magpapabasbas ng mga religious articles. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa inagmumula ang lahat ng mabuting bagay. Hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba't makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwadag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang mga angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa pananalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.